Maaari na kayo umupo. Sa pagpupo ninyo, pagtitignan yung mga sahig at baka may kalat at pulutin. Sa umagang ito, kayo ay maglalaro. Ngunit ngayon, subukan muna nga ninyong umiti hanggang abot tainga. Okay. Umiti hanggang abot tainga. Ayan. Umiti. Habang nakangiti, pumaharap sa katabi. Pumaharap sa katabi. Ayan. Ngayon, sino yung walang katabi? Sinong nakaupo dito? Ayan si Jetro. Meron ba si Jetro? Bumalik ka, Jetro, sa upuan mo. Ayan. Ayan. So ngayon, natitiyak ko na walang lumiban sa klase natin ngayong araw. Ayan, nagagalak ako kasi walang lumiban. So ngayon, tayo ay magbalik-aral muna. Upang tayo ay makapaglaro o makapagsimula sa ating paglalaro, kailangan natin magbalik-aral. Sa nakaraang talakayan, ano ang ating pinag-aralan? Nung nakaraang talakayan, Isha. Ma'am, Kabanata 14, tungkol sa barangay. Ayan, tama. Ito ay si Kabanata 14, ang baliw o filosofa. So, bago tayo maglaro o pupunta sa Fantastica, may panuntunan muna tayo sa paglalaro. So, narito ang ating panuntunan sa paglalaro. Pakibasa ang ating panuntunan, Evelyn. Mga kailangan sa paglalaro. Sapatos para makilahok at makibahagi. Tuwalya para laging humiti. Damit para itaas ang kamay kung mayroong katanungan. Tubig para huwag mag-ingay kung hindi kinakailangan. Shorts para huwag tayo ng tayo hindi kinakailangan. Maraming salamat. Ngayon, dahil nalaman natin ang ating panuntunan sa paglalaro, ay may layunin tayong kailangang gawin or kailangang makamit pagkatapos ng ating paglalaro. Narito ang ating layunin. O, pakibasa ang lahat ng ating layunin. Kisha. Layunin ay natutukoy at ipaliliwanag ang mensahe na nakapaloob sa kwento. Nakikilala ang kasing kahulugan ng mga salitang masalungkulitan sa loob ng kwento. Naiuugnay ang mga pangyayari mula sa kwento sa totoong buhay. Paktibo at mahusay na magiging bahagi sa talakayan. At magamit ang tableya bilang isang paraan ng pagpapahayag at pagkakasabi. At maraming salamat. So, dahil nalaman natin ang ating mga panuntunan at layunin sa ating paglalaro, ay simulan na natin ang paglalaro. Ngunit huwag niyo kakalimutan na ngumiti palagi dahil ang gaganda, ang gagwapo ninyo kapag kayo ay palagi nakangiti. O ayan, simulan na natin at tayo'y papasok na sa Fantastica. Lagi nagawa ninyo ang mga kailangang gawin. Ayan, sa Fantastica, may mga mission kayong kailangang gawin. So, sa bawat mission, kailangan ninyong galingan. At dahil kapag kayo ay ginalingan o ginalingan ninyo ng mabuti at na gawa ang mga misyon, ay magbibigay ng premyo ang Fantastica sa kung sino ang mananalo. Ayan, sino sa talaan ng puntos natin, ang unang makakaakyat dito ang siyang mananalo. O ayan, so ngayon, simulan na natin ang ating mission 1. So ang unang mission natin ay ang karapatan bingo. O ito ang unang mission natin, karapatan bingo. Ngunit bago tayo pupunta sa mission 1, itaas nga ninyo ang inyong mga kamay. Yung mga may nakalagay dito sa... O ayan, so ngayon, dito ang mga pangkat ng orange at dito naman ang mga pangkat ng pink. Like,
Sige na, pupunta na kayo sa mga kagrupo ninyo. O, pwede kayo magbilog. Magbilog kayo para magtulungan. Yan, ayusin nyo ang bilog ninyo. Yan. So, sa ating mission 1, sa Karapatan Bingo, narito ang mechanics, pakibasa, Joshua. Mechanics, may bingo cards ang bawat grupo. Ang unang grupo makabuo ng tatlong magkakasunod na pahalang, patayo o pahiling ang mananalo. At isigaw ang salitang bingo kung nabuo ninyo ang tatlong magkakasunod. So, ayan. So, dito sa bingo cards ninyo, may mga nakalagay na mga karapatan ng kabataan or mga bata. So, ngayon, kapag may nabatuhan kayong paganitong tatlo, ganyan, bato, at saka ganito, tatlo, at yan, paganyan, ay sasabihin nyo na bingo. So, ayan, so bawat grupo ay may bingo cards akong ibibigay. At ngayon, ibibigay ko or babanggitin ko yung mga halimbawa ng karapatan ng mga bata or kabataan. Ngayon, pupunot ako sa ating mahiwagang, mahiwagang lagyan ng mga karapatan. Ngayon, kapag binasa ko yung karapatan at meron sa bingo cards ninyo ay lalagyan nyo ng bato para malaman kung kayo ay magbibingo na. Sige, handa na ba kayo? Yes! O, ang unang letra. Sa letrang B. Ito ay ang karapatan sa pamilya at pamayanan. Wala pa, isa pa lang na kanya. Namumuro. Sa letrang N. Karapatang may pagtanggol laban sa lahat ng tipo ng pang-aabuso. O, may namumuro na ba? Ayan, tignan natin kung sino ang mananalo sa ating mission 1. Ayan, sa letrang O. Karapatan sa malayang pagpili sa kultura at pananampalataya. Ayan, wala pang namumuro, wala pang nagbibingo. O, tuloy natin. Sa letrang N. Oh. Sa letrang N, karapatang makapaglaro at maging masaya. O, wala pa? Wala pa. Tuloy natin. B. Sa letrang B. Karapatan sa pag... Karapatan Bingo! sa edukasyon. Sa letrang B. Letrang B. Karapatan sa Kalusugan. kalayaan at pamahayan. Wala pa? Namumuro. N. Sa letrang N. O, letrang N, karapatang maipahayag ang salobin.
kung saan pumuprotekta sa mga kabataan? Ano, wala kayong alam na batas? Ayan, so natin po, dahil walang nagtataas ng kamay, ay wala kayong alam na batas. So narito ang isang halimbawa ng batas na pumuprotekta sa inyo. So narito ang halimbawa ng batas na pumuprotekta sa kabataan. Pakibasa, Marky. Republic Act 7610 o ang Special Protection Against Child Abuse. Anumang uri ng mga panunod na physical, emotional o psychological, karahasan o exploitation laban sa isang bata. Kahit minsan lang gawin iniuman ay isang paglaban sa bata. Yan, maraming salamat. O mula sa batas na yan, sa tingin ninyo, epektibo ba ang pagbibigay proteksyon sa mga kabataan? O, epektibo ba ang batas na yan sa pagbibigay ng proteksyon sa kabataan? O, yes. Sino yung nagsabing yes? O, sino yung nagsabing yes? Yay! O, Kisha. O, yes? O, ngayon, paano mo nasabing ito yung batas ay pumuprotekta sa mga kabataan? Ano? Sa tingin mo, bakit epektibo ang batas na yan para protektahan kayo sa laban sa pang-aabuso? Para wala ng mga abuso. Tumayon. Ma'am, para wala ng mga abuso mga bata. And para wala nang maabusong mga bata dahil sa batas na ito. So, sabi ninyo, ito ay epektibo para protektahan ang mga kabataan. So ngayon, may hindi rin magandang tulong ng batas na. Pero alam natin na ito ay malaki ang tulong sa atin upang protektahan tayo sa anumang pang-aabuso. Pero dahil sa mga batas na yan, ay nagiging malakas na ang loob ng mga kabataan na kahit mali na yung kanilang ginagawa, ay sila pa yung galit na kung saan hindi na sila nadidisiplina ng maayos dahil malakas ang kanilang loob. O ayan, kapag pinagalitan pa ang isang bata, siya pa ang galit at nagagalit sa ama niya or sa mga magulang niya. Ayan, kapag pinapagalitan kayo ay magpasalamat kayo dahil ito ay makakatulong sa inyo upang magkaroon kayo ng disiplina sa sarili. At dahil nagawa ninyo ang mission 1 ay may mission pa tayong kailangan ninyong gawin. So ang ating mission 2 or pangalawang mission ay tinatawag na imaneho mo ako. So ayan, so gagawin natin ay maglalaro tayo ng imaneho mo ako. Bakit yan? Ay magbasa ang panuto, Mark J. Bawat grupo ay may isang representative sa bawat salita. At kung sino ang matatalo sila ang magbibigay ng kasinahulugan ng salita at gamitin ang kasinahulugan nito sa pamumuno. Maraming salamat. So ngayon, narito ang mga salita na bibigyan ninyo ng kasing kahulugan. Ang gagawin ninyo, bawat grupo ay may representative. So ngayon, magmamaneho kayo ng bangka. Ayan, so, eto na ang bawat representative. At ngayon, ipagilid nyo konti yung upuan ninyo. Pagilid. At dito din, ipagilid yung upuan. Para may paglalaroan tayo. Ayan, so sa bawat representative, dito na yung bawat representative. Dito yung mga representative. Ang gagawin ninyo, ilalagay ko yung bangka dito. At ngayon, may pamaypay ako dito para aandar yung bangka.
yung natalo, sila ang sasagot or iisip yung kasing kapusukan na salita. O, dito na. O, dito na. O, sige. Kahit magtulungan kayo bawat grupo para kayo ay manalo at makuha ang premyo. O, sige. I-technique ninyo yan kung paano nyo. Wala nang trial. Dapat sa pagmamaneho, alam ninyo. Huwag na. Kapag bilang mo na siya, dapat paunahan kayong ilagay doon. 1, 2, 3, go! Kunin nyo yung pangka. Dahil natalo ang group ko, ito ang salita na inisip ninyo. Nandito din yung salita. Ayan. Ito ang ilalagay ninyo. Pag ano ang salita or kasing tulugan, yan. At ngayon, gamitin nyo yan sa pangungusap. O, pwede nyo tulungan yung kagrupo ninyo. Sige na, itikip ninyo. O, itikip ninyo sa board or sa harap. Ayan, ito ay ang palagis. Pag-iyak, tama ba? Yes! Ayan, tama. So ngayon, sa nilagay ninyo kasing kahulugan, gamitin nyo ito sa pangungusap. O, kahit may bilang, gamitin nyo sa pangungusap. Sige, lakasan. Hindi tumigil ang bata sa pag-iyak. Ayan, tama. Hindi tumigil ang bata sa pag-iyak. O, ginamit niya yung kahulugan. O, meron pa. Ito na. O, yung iba naman. Dapat napapaypay lang. O, sige. O, paypayan. O, sige na, bawal na ng body na yung mga representative. One, two, three. Wait lang. Sige pa. Okay. 1, 2, 3, go! Inaruga, saan? Inaruga. Sige na, sige. Group 1 dito na at gamitin yan sa pangungusap. Kung sumanda ang magkaroon ko si Buti ng kanyang pagkakita. Ayan, tama ba? Yes! Gamitin sa pangungusap ang inaruga. Meron mga tikisya ang inubi sa tabi-tabi. Sige, gamitin na sa pangungusap. So, nag-share siya bali mo. Bilisan na ninyo mga group 1. Dapat, kapag nalagay na yung kasulugan, dapat kahit pangungusap na kayo. Sige. Ayan, madali lang naman ang gamitin sa pangungusap. Bakit kailangan nyo pang sumagot? O, inaro pa ang kanyang magulang.
Narugaan So, ayan, dahil ng sa magulang. ginawa ninyo, so ganito yung mga natalo na hindi na idikit. So, ito ay so ito yung sumigaw. Yung mga nanalo na hindi na idikit, ito yung mga salita. Sumigaw, saan ang kasing kahulugan nito? Ito ay malahaw. At ang pang-apat naman ay ang Naghoy. ayan, dahil wala na yung panagboy, ito ang kasing kahulugan niya. Halong utan. So, ayan. So, ngayon, dahil nagawa ninyo ang ating misyon, sa pangalawang misyon, ay dadako naman tayo sa ating pangatlong misyon na kung saan ay pupunta tayo sa circus upang so, ayan. So, ang ating ikatlong misyon ay ang circus. So, ayan, pupunta tayo sa circus. Ngunit bago yan, narito muna ang gabay na tanong. Mapakibasa, Willie Rose. Gabay na tanong. Ano ang tungkulin ni Crispin at Basilio bilang mga kapitan? Number 2. Bakit pinarurusahan ni Crispin kahit wala siyang kasalanan? Number 3. Ano ang ipinapakita na ugali ng kapitan mayor sa kabanata? Maraming salamat. Ngayon, ipapanoorin natin ang Kabanata 15 na pinamagatang ang mga sakristan. Makinig kayong mabuti dahil pagkatapos ng ating panonood ay may mga tanong na naghihintay sa bawat grupo. Kabanata 15, ang dalawang sakristan. Parang regalo ang tulog ng kampanang binabatak ng magkapatid na sakristan na sina Crispin at Basilio. Sila ang kausap kanina ni Pilos Potasio at sinabihan na sila ay hinihintay ng kanilang inang si Sisa para sa isang hapunan pangkuran. Saan yun ang itsura ng magkapatid? Mapagsisino na sila ay hilakot sa hirap. Sinabi ni Crispin kay Basilio na kung kasama sila ni Sisa, isin sana siya ay hindi mapagbibintang ang isang magnanakaw. At kung malalaman ni Sisa na siya ay pinapalo, iyak hindi papayag ang kanilang ina. Ang anyo ng pangamba sa mukha ni Crispin ay mababakas. Itinadalangin na sana magkasakit silang lahat. Ang sweldo ng kasi ni Basilio ay 2 piso sa isang buwan. Minultahan pa siya ng 3 beses. Pero hindi pumayag si Basilio sapagkat walang kakainin ang kanilang ina. Isa pa, ang katumbas ng 2 onsa ay 32 pisong lukhang mabigat ito para kay Basilio. Ipinakiusap ni Crispin na bayaran na lamang ni Basilio ang binibintang sa kanya. Pero kulang pa ang sasahurin ni Basilio kahit magbayad sila. Dahil dito, nasabi ni Crispin na mabuti pa ang magnanakaw na siya sapagkat maililitaw niya ito. At kung papatayin man siya sa palo ng pura at siya ay mamamatay, magkakaroon naman ng mga damit si Sisa at kapatid na si Basilio. Nasigda ang huli sa binanggit ng kapatid. Nag-aalala pa si Basilio na kapag nalaman ng kanilang ina na napagbintang nagnakaw si Crispin, tiyak na magagalit ito. Pero sinabi ni Crispin na hindi maniniwala ang kanilang ina sapagkat ipakikita niya ang maraming latay na likha ng pagpalo ng pura at ang bulsa niyang butas-butas na walang laman kundi isang kwalta na inalo pa niya noong Pasko na kinuha pa sa kanya ng hit na pura. Gulo ang isip ni Crispin dahil mahirap na gusto na napasukan nila magkapatid. Gusto niya makauwi silang magkapatid upang makakain ng masarap na hapunan. Magmula na kapagpintahan siyang nagnakaw at hindi pa siya pinapakain hanggang hindi niya na isasawali ng 2 onsa. Maliwanag sa mga kahayag ni Crispin na kaya siya napagpintahang magnanakaw sapagkat ang kanilang ama ay mabisyo, lasinggero at sabongero. Habang nag-uusap ang magkapatid, ang sakristan mayor ay walang hilatis na nakapantig sa palapag na kinaroroonan nila. Antimano, buyos ito sa galit. Sinabi niya kay Basilio na ito ay kaniyang minumultahan dahil sa hindi tamang pagtutol ng kampanya. Kapag dapat, si Crispin naman ang hinarap at sinabing hindi ito makakauwi hanggang hindi niya inilalabas ang 2 onsa na binibintang sa kanya. Tinangkang mga tuwira ni Basilio, pero sinansala siya ng sakristan mayor sa pagsasabi bakit na siya ay hindi makauwi hanggang hindi sumasabi ang eksaktong ika-10 ng gabi.
Gimbal si Basilio sapagkat kasiyang pa lamang ng gabi ay wala nang pwedeng maglakad sa lansangan kung gabi. Makikiusap pa sana si Basilio, pero biglang sinagbilan ng sakristan mayor si Crispin sa bisig at kinalagkad na papanaog sa hangganan hanggang sa sila ay lamunin sa dilim. Dinig ni Basilio ang pagpapalahang ng kapatid, pero wala siyang magawa. Naiwan itong parang tulala. Ang bawat pagsampal ng sakristan mayor kay Crispin ay sinusundan ng masakit na pagkain. Nanlaki ang mata sa kuyong ni Basilio ang kanyang palad sa sinapit ng kapatid. Pumasok sa isip na kung kailan siya maaaring mag-aral sa bukid habang naririnig niya ang paghingi ng saklolo ni Crispin. Mabilis na pumantik siya sa ikalawang palapag ng kampanaryo. Mabilis na kinalag niya ang lubid na nakatali sa kampana at nagpatihulog na padausdo sa bintana ng kampanaryo. Noon ang langit ay unti-unti na nagliliwanag sapagkat humihinto na ang ulan. So, ang ating mission 3 ay hanggang doon lamang ang ating panonood. So, ayan, sa ating pinanood, inilahad ang kaawa-awang kalagayan ng magkapatid na kung saan dapat sanang binibigyan ng wastong, kalinga, ng lipunan at ng pamahalaan at binibigyan ng protection. Ngunit hindi. Dahil noon ay magkasanib sa katiwalian ang pamahalaan at simbahan. Ngunit sa kasalukuyan ng ating pinanood ay hindi na dapat mangyari dahil may mga batas na pumoprotekta na sa inyo. Ngayon, dahil natapos natin ang panonood, ay ayan, narito ang ating ika-4 na mission. Target Cup Game. Na kung saan ang bawat balon ay may mga tanong na nakalagay. So, bago natin sagutin ang mga tanong, narito ang panuto. Pakibasa nga, Jetro. Ang matatalo sa larong bato-bato ang paglalaro sa Alien Pop na kung saan bawat balon ay may nalakip na tanong bibigyan ng 20 segundo para makapag-isip ng iyong sagot. Ayan, maraming salamat. So ngayon, sa bawat isa sa inyo, si Junray, ikaw ang makikipaglaro sa bato-bato pick at ikaw naman, BJ. Ngayon, tumayo kayong lahat at kung sino yung matatalo sa bato-bato pick, isa lang pala si Junray lang yung tatayo at makikipaglaro sa bato-bato pick. Ayan. Alam niyo naman na itong bato-bato pick na ito, di ba? Bato-bato papel, gunting, papel, bato. Ayan. Ngayon, sige. Bato-bato pick. O, ayan. Sige, sundan niyo ako. Bato-bato pick. Bato-bato pick. O, ayan. Sundan na, umalis sa bato. At dahil sila ang natalo ngayon ay pipitamin ninyo or pipili ka dito sa balon. At sa balon na yan, may mga tanong at meron ding mga bukyang tanong. Kung napili mo yun, swerte mo. O, ikaw gamitin. Yellow. Tutukin mo. O, yung pula. O, sige. Hawakan, tapos tutukin. O, sige. Tutukin mo. Ayan, so dahil nakuha niya yung bola, ay nalawa. Ayan, hindi niya nakuha ang bokya. O, narito ang tanong. O, basahin mo yung try sa kanila. Ganyan. Ano ang ginawa ni na Crispin at Basilio habang sila ay bata pa at ano naman ang hindi nila nagawa? Ano? Nung bata sila Crispin, ano yung kanilang ginawa at hindi nila ginawa? Ano? Sa pinanood natin, ano ang nakita mo mga ginawa nila Crispin? O, ano? Ito ay? O, sige, sagutin mo at nakasal. Sige. Ano ang ginawa ni Crispin at Basilio noong sila ay bata pa? Sige, pwede ninyo tulungan. Ngayon, sa tanong na yan, ay bibigyan ko kayo ng 20 segundo upang pag-isipan kung ano ang inyong sagot. Sige, pwede ninyo tulungan. Wait lang.
So ngayon, kayo ay nag-aaral ngayon. Kaya dapat mag-aral kayong mabuti upang makamit ang inyong mga pangarap sa buhay. O meron pa tayong mga tanong. O bato-batopin ulit. O sino si Francis naman? O Francis and Abby. Pag-bato-batopin ka lang. Francis and Felix. O Felix na. Tulungan din lang kayong sasagot, huwag kayong mag-alala. Ito, wait lang para magsuntukan naman na kayo. Ganyan. Ganyan. Sige. Bato, pick. O, ganun. Parang hindi ka namin laro. Bato, bato. Sige, bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Next, balon. Bilisan, hindi mo yan makikita. Bilisan mo, baby. Hindi mo nagulaya. Ayan, Mike. Tanong. Ito. Nangyayari pa rin ba sa kasalukuyan ang mga naranasan noon ay nagpipil ng pasilyo? Sa papaanong paraan? O, wait lang, bibigyan ko kayo na. O, bibigyan ko kayo na 20 segundo para pag-isipan kung ano yung sagot ninyo dito. Sige. Ayan, ang bilis naman makapag-isip ng yan ang gusto ko. Sige. Phoenix, o ano ang sagot? O, humalang gusto? Dahil sa kahirapan. O, dahil sa kahirapan, may mga kagaya pa rin ni Crispin at Basilio. So, ayan, tama. Dahil sa kahirapan, nakikita natin sa ating bansa, may mga mahihirap pa rin. O, Phoenix, open yan. So, dahil sa ating kahirapan, may mga may mahihirap pa rin sa ating bansa. At ngayon, nararanasan pa rin ba ang pang-aabuso sa atin? O yan, nararanasan pa rin ang pang-aabuso sa atin, lalong-lalo na kapag mahirap ka, aabusuhin ka at o hindi ka nila irerespeto. So ngayon, parang pera na ang basihan para irespeto ka ng mga tao. So ayan, so ngayon, bakit nagpakita na excited yung ating vision? Share tayo. Ito, meron pa mga tanong. Bato-bato, pick na naman ulit. Bilisan sa mga babae naman, Evelyn and Bailey. Ito, bilisan natin. Bato, pick. Group 1, pilihan ulit. Ay, naman! Sige, dito ang napili mo. Sige, dito ang napili nyo. Lobo. Yes, sila po kanina. Wala silang friend. Bato-bato, friends. Mark, Jade, and Jericho. Uy, Jericho. So ngayon, nakatatilang panalo na kayo sa katawan mo. Tatlo at isa. Ito. So ngayon, mas nakuuna ang o, dito na. O, paano pinakita sa kabanata ang kawalang katarungan sa lipunan noong panahon ng kanila? Sige, pag-isipan ko naman siya.
Ayan, so pwede. Yan, tama. Ngayon mo lang ang kanilang sinasahod. So, hindi yun makatarungan dahil konti lang yung kanilang sinasahod. O ano pa yung kawalang katarungan na ginagawa nila noon sina Crispin at Basilio? Ayan, pinagbibintangan na walang ebidensya or walang tamang ebidensya upang siya si Crispin ay pagbintangan. So noon, kung mahirap ka, wala kang karapatang ipagtanggol ang sarili mo kahit hindi mo naman ginawa. Ayan, so ngayon, magpatopic ulit ang sige, last na to. Si Lily Rose and Claire. Sige, nabilisan ninyo. Bato, bato, pink! Bato, bato, pink! Makakabot ng panaluan. Isa pa lang sa group 1. O, ito na, Claire. O, saan dyan? O, tingnan natin. At kapit niya. Ito ay, ang sa kanila ay ayan, kung saan wala sila sa pin. O, last. Pagalingan ninyo. O, sige, Joshua. And Julius. O, Congratulations! o, last na tulungan, pagalingan kayo. Matalinuhan! Bato, bato, pink. Bato, bato, pink. O, lalasan ang roto. Pinsama nito. Ito, dahil last na. Ayan, so, may tanong. Bakit naman sa civil civil kahit wala siyang kasalanan? Ma'am, pinagbintangan. Sige, ano, bibigyan pa kita ng, oy, Junior, mag-isipan ng kako. Ma'am, dahil pinagbintangan. Harap ka sa classmate mo. Dahil pinagbintangan na naglato ng bansa. Dahil pinagbintangan sila, o, dyan ka lang. May ebidensya ba sila upang saktan ng kanilang magkapatid? Wala po. O, wala. So, makatarungan ba yun? Hindi, ma'am. O, hindi. Dapat. Sige, upo. Tama ang ulo. Sagot. So, ayan. Makikita natin sa kabanata na iyon ay pinarusahan si Crispin kahit wala siyang kasalanan. So, noon, kahit mahirap ka, kahit anong sabihin mong pilit, hindi ikaw yung gumawa, ididiin ka ng mga may makapangyarihan dahil sa kasalukuyan. Ngayon, pera naman yung ginagamit upang suhulan or hindi na sa video, katotohanan. Ayan, at dahil nagawa ninyo ang mission 4 at nanalo sa bato-bato pig ang grupo, sila naman yung makakaamay. Ayan, dahil nanalo sila. Ayan, pantay na. Ayo, sige. Sa ating mission 4, sa ating mission 5 or ikalimang mission ay ang Spin Shot Challenge. O, ito yung pag-ibasa ang pagluto, Junre. Bawat grupo ay mabibigyan ng 2 minuto para pag-usapan ang gagawin o ipapakita. Ngayon, ang inyong eksena ay kung ano ang pinakamahalagang ipinakita sa Kabanata 15. Kapag sinabing freeze, ay wala nang gagalaw. May isa sa bawat grupo ang magpapaliwanag kung ano ang ginawa. Narito ang ating pamantayan sa pag-ibasa, Phoenix. Tayo, ngayon makita mo rin malinaw na eksena sa kabanata 15. Pulpos 15. Expression ng mga katawan. May sa katuparan ng eksena bilang sa lupad na disiplina. Pulpos 5. Pagbuwag mo ng austerity.
Pag-usapan niyo kung ano yung gagawin ninyo. Pag-usapan ninyo or mag-isip kayo ng gagawin mo na lang. Sige. Wala 2 minutes. Last 1 minute and last 87 seconds. Oy, pero kayo. Last 1 minute. Ay, Last 30 seconds. O dapat lahat kayo ay gagawin. Last 20 seconds. Ayan, wala na kayo. Kahit sa kapatid ko na kayo ay nakapag-usap na kung ano-ano yun. Gagawin sa ngayon ay mauuna ang pangkatwal na magpapamita ng kanilang gagawin mo. At yun na pangkatwal. Ready na kayo kung ano ang ipapakita ninyo. O, kayo na lahat. Kapag sinabi kong Chris, dapat nakaayos na kayong lahat. Kapag sinabi kong Chris, at hindi pa kayo nakaayos, wala na.
hindi ka so, inaabuso niya yung oh, may chismosaan. Chismosa pa rin sa dito. Oh, maganda yung action. Oh, walang tatawa muna. Puno ito. Ayan, maganda na naglagay sila ng puno. Siguro nasa gilid sila kasi may mga puno at inaabuso. Isa sa kusaan. Ito naman kayo. Ano ginagawa nyo? Ayan, chismoso at chismosa. O, ayan, sundan na ito. O, sige, umupo na kayo. At tumayo kayong lahat. Tumayo kayong lahat. Gawin natin ang kami. Dito lang yan. 1, 2, 3. Kami. Alam nyo na yan kasi pinuro ko sa inyo yan. Natin. Para sa inyong lahat yan. Lumalabas na yung lego. 1, 2, 3. Gawin. 1, 2, 3. Ayan, Kami kayo. ayan, so nanalo sa ating gawain ay ang group 2. So ayan, sumapat ang pang-aabuso dapat pinakita ni Bilis na pinag-isap naman kasi siya. Ganon. At dito din, pinakita yung magandang pang-aabuso sa basa. Maganda ba yun? O, sige, maganda ba ang pang-aabuso sa bata? Hindi, ito. Maganda mo ba yan kung kaya lang kayo inaabuso o inaabuso na kayo ay kailangan ninyo magsumbong sa mga pulis o kung sino yung kilala ninyo makakatulong sa inyo. Ayan, so tayo nanalo ito. Sila ang makakataas sa ating talaan na puntos. Ngayon, ay tatapos naman tayo sa ating may mga tanong pa ako. Sa kasalukuyan, nararanasan pa rin ba natin ang kawalan ng tamang justisya? Yes! O bakit? O patunayan? Ano? Ayan, so sabi niya, yung mga may makapangyarihan ay hindi nila binibigyan o hindi nabibigyan ng tama ang mahirap na tao. O kumbaga, mayaman sila, pwede nilang bilhin yung katotohanan. Kumbaga, yung pera na yun, gagalaw para hindi na magsumbong or paparatangan na mali yung gumawa. Ito lang inyong natutunan mula sa kwento ni Crispin at Basilio na maaaring gamitin sa iyong pang-araw-araw na buhay. O yung iba naman. O ano yung natutunan ninyo? O Angeline. Maging matatag. O magiging matatag. O saan ka magiging matatag? Sa pag-ibig ba? Ayan, magiging matatag sa pag-aaral or sa mga pagsubok sa buhay. Kung may mga nararanasan kayong kahirapan sa pag-aaral, ay magtiis at mag-aral pa rin para makalimutan yung mga pangarap. Ngayon ay tatapos naman tayo sa
A. Pagnanakaw ng dito. B. Pagnanakaw ng 2 onsa. C. Pagkawala sa simbahan. At D. Pagsisinungaling sa kura. Pangatlo. Sino ang taong nagmalupit kay Crispin at Basilio? A. Doña Victorina. B. Piloso Potasio. C. Ang Sakristan Mayor. At D. Kapitan Tiago. Pang-apat. Ano ang naging damdamin ni Basilio sa nangyari kay Crispin? A. Saya at pag-asa. B. Takot at pag-aalala. At C. Galit at paghihiganti. At D. Walang pakialam. Pang-lima. Ano ang pangunahing ipinakita sa kabanatang ito? A. Kasayahan ng magkapatid na Crispin at Basilio. B. Pagtitiis at pang-aabuso sa mga mahirap. At C. Pagsuporta ng pura sa mga bata. At D. Tagumpay ng magkakapatid sa simbahan. Ito, 6 to 10. Ilarawan ang kalagayan ni Basilio at Crispin habang sila ay nasa Campanero. Ano ang ibinibintang sa kanila ng Sakristan Mayor na hindi naman nila ginawa? Sige, dahil nakikita ko marami ng maingay. Ngayon ay itogit na ninyo ang inyong mga papel at ipaharap. Ayan, so sa paraan ng ating puntos, makikita natin na nanalo ang punto. Ngayon sila ang mabibigyan o bibigyan ng fantastika na premyo dahil sila ang namumunan sa ating talakang puntos. At ngayon, ay may takdang aralin kayo bukas ng ating paglalaro. Narito ang ating takdang aralin. O pakibasa, Angeline. Kumuha ng poster campaign laban sa Chevy. Narito ang pamantayan. Pakibasa nga. Junray. Naayon sa tema ang isinasaad ng poste. Malinis, maganda at akma ang pagkakagulit at pagkakakulay nito. Malinaw na makikita sa poster ang mensahe na ipabatid dito. Yan, maraming salamat. Sinaintindihan ba ninyo ang takdang aralin ninyo? Yes. So, ayan, isusulat o gagawin nyo ito sa bond paper. So, ayan. So, ngayon, ay maraming salamat sa inyo.